Low pressure area na malapit sa Batanes, naging bagyo na at pinangalanang Salome. Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque nagtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Registration ng mga kontraktor inaasahang bubusisiin ng independent body. Senator Panfilo Lacson muling magbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 10 ayon kay Senate President Tito Soto III. Responsableng pagbimina muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At MRT-3 may handog na libreng sakay sa darating na October 26. Kasangbahay, ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang burokrasya ng pamahalaan sa gitna ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ito ang inihayag ng Pangulo sa awarding ceremony ng 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos sa Malacanang kahapon. Kinilala ng Pangulo ang matinding hamon na kinakaharap ng bansa na nagdulot ng duda sa tiwala sa mga institusyon ng gobyerno. Ayon kay PBBM, hindi ito magiging madali pero hindi anya patitinag ang kanyang administrasyon na linisin ang hanay ng pamahalaan. Patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal, bawat lingkod bayan ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay nila sa kanila ng taong bayan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong haharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. It will be hard, and sometimes it will be painful, but it will be worth it because we are fighting for what we are fighting for is a country that our children will inherit, that a nation that they can be proud of, that they can be proud to say, I am Filipino. Pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang isinampang plunder case laban kay dating Pangulong Duterte at Senator Bongo. Ayon kay Ombudsman Remulla, susuriin din nila ang posibleng koneksyon nito sa kasalukuyang anomalya sa flood control projects. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nag-utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dalhin sa kanyang opisina ang summary ng isinampang plunder case ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo kahapon. Ayon sa Ombudsman, aaralin nila ang kaso at tiniyak na padadaanin sa tamang proseso. So ngayon, pag-aaralan ko. At pag-aaralan namin, dadaan nila sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation kung kakailanganin. Siyempre, evaluation ang critical. Kahapon, sinabi ni Trillanes na una niyang inihain ang kaso sa Department of Justice noong July 2024. Ngunit naibasura nang ipinasa sa Office of the Ombudsman sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Anya, ang pagkakabasura nito ay nagbigay sa kanilang kampo ng mas mahabang panahon na lalong patibayin ang kaso laban kay Senator Bongo at FPRRD. Anong ginawa rito? Hindi inimbisigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binaon nila. Pero without prejudice yan. Ngunit para kay Senator Bongo, paulit-ulit lang ang mga isyong ipinupukol sa kanya ng dating senador. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito
Ito, July 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Pagtitiyak naman ng bagong ombudsman, pagtutuunan nila ng pansin ang kasong ito, lalo na at may tinutukoy itong conflict of interest sa mga kontraktor ng infrastructure projects. Ayon kay Remulla, maaari ding tingnan ang posibleng koneksyon ng mga aligasyon sa kasalukuyang anomalya sa flood control projects na prioridad ngayon ng kanilang opisina. Pwede yan mag-merge, pwede magsama. Anyway, ano pa naman under investigation pa yung maraming bagay na yan. So ito is a formal case file. It brings us to the point na kinakailangan evaluate. Giit nito kung mayroong mga project number at identifying marks ang mga isinumiting ebidensya ni Trillanes tungkol sa mga government contracts ng CLTG at Alfrego Builder na pagmamayari ng ama at tatay ni Senator Bongo. Madali itong mabavalidate mula sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways. Tiniyak ni Ombudsman Remulla na dadaan sa due process ang kasong ito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang Department of Justice o DOJ na bigyan ng proteksyon ang mga whistleblower kaugnay ng flood control anomaly sa pamamagitan ng pansamantalang pananatili sa mga safe house ng kagawaran. Ito ay bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ hinggil sa naturang anomalya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Iniulat ng Department of Justice na nakararanas sila ng hamon sa pagkakaroon ng access sa mga whistleblower ng manomalyang flood control projects ng pamahalaan. Inihayag ito sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng panukalang budget ng naturang kagawaran sa susunod na taon. Ito ay habang iniimbestigahan ng DOJ ang naturang anomalya na kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad, pangunahin na ang mga opisyal ng gobyerno. Paliwanag ni DOJ Undersecretary Jesse Andres, nahihirapan silang makakuha ng iba pang mga impormasyon sa whistleblower dahil nakadetine ang mga ito bunsod ng contempt charges. We are not given ready access and we have to coordinate. It would be most helpful for the DOJ to complete its investigation if the witness protection program already admits them as protected witnesses and we can have direct access to them at any given time and they will have access to their own documents and people that they need to talk to complete the investigation. Ayon sa DOJ, inaasahan nila na kapag naproseso na ang mga dokumento ng whistleblowers ay formal na ring matatanggap ang mga ito sa Witness Protection Program. Sa ganitong paraan, maaaring mailipat ang kustudiya ng mga ito sa ilalim ng programa na makatutulong sa case build-up process ng kagawaran. Nilinaw naman ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, na simula pa man ay buong suporta at kooperasyon na ang binibigay ng Senado. As long as those whistleblowers can substantiate their claim and they can prove that going to their homes or to offices in order for them to substantiate their testimonies, then I think the Senate will cooperate in order to pursue the truth and gather evidence. Kinilala rin ni Yusek Andres ang pagsuporta ng Senado sa pagbibigay ng akses sa mga witness tuwing hinihiling nila ito. Gayunpaman, binigyan din nito na limitado pa rin ang pagkakataon para sa DOJ na makausap ang mga ito at kadalasan ay sa tanggapan lang ng DOJ o National Bureau of Investigation o NBI ang pinapayagan ng access. We will soon file something formally that once we have accepted all of these whistleblowers as protected witnesses without according them state witness status, we be allowed to be responsible for their protection. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Hati ang opinyon ng mga kababayan kung maibabalik pa ba ang tiwala ng publiko sa Kongreso kahit maisa publiko ang assets o ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng House members. Samantala, isinapubliko na rin ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang kanyang SALN pero hindi pa kasama ang nasa 35 million pesos na halaga ng ari-ariang hindi pa naililipat sa kanyang pangalan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Hati ang opinyon ng mga kababayan sa tanong kung sapat ba ang paglantad ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Sa gitna ito ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects na pinondohan ng pambansang budget. Kahit papaano po, may transparency at saka malalaman po ng mga Pilipino na yung karapatan nila sa kanilang ari-arian po. Wala na nangyari na di na nila pwedeng ibalik yun Kung may ibabalik man yun, sir, siguro bilang na lang yung ibang taong babalik ng tiwala. Parang hindi na po siguro kasi parang ang tao wala nang tiwala sa kanila Isa naman si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa nagpahayag ng kagustuhang maglabas ng kanyang SALN kahit wala pang ibinababang polisiya ang liderato ng Kamara kaugnay nito. Naniniwala rin ang mambabatas na makatutulong ang public access sa SALN ng mga kongresista para maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. And it's also one way of regaining the trust of the people. Sa totoo lang, napakasakit nung parang yung isang institusyon where you belong, just because of the actions of a few, madidemonize, no? Naglabas na rin ang kopya ng kanyang SALN sa social media post si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, isang independent member. Nagkakahalaga ang kanyang net worth ng 5.37 million pesos. Pero giit nito, hindi pa kasama sa kanyang SALN ang ilang ari-arian gaya ng mga sasakyan, property sa Dasmariñas at cash na minana mula sa yumaong ama na si PD Barzaga na hindi pa rin na ipapalipat sa kanyang pangalan. Nagkakahalaga umano ito ng 35 million pesos. Bukod sa kanya, 8 miyembro pa lang ng minorya ng Kamara ang naglantad sa publiko ng kanilang SALN. Tinanong naman si Deputy Speaker Garin kung may posibilidad na hinihintay lang ng majority bloc si Speaker Bogie D na maglabas ng kanyang SALN para magsisunuran ang mayorya. Subalit ang sagot nito, I don't think so. Siguro nagkataon lang na una, budget hearing, no, busy lahat. Karamihan ng mga kongresista ay merong mga activities sa kanya-kanyang distrito. So I believe hindi intentional. I will confer with the other leaders of the House. Kasi syempre ang iba, lahat naman yan, hindi naman, alam mo yon, yung pagka wala kang tinatago, you're going to release. I believe ang nagiging isang nuance lang is minsan ginagamit sa mga kalaban, no, sa politika. Naniniwala naman ang House official na kailangan pa ring maglatag ng polisiya sa pagsapubliko ng SALN ng mga kongresista sa gitna ng suliranin sa fake news at misinformation. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon si Senator J.V. Ejercito na ilagay lahat sa ayuda ang tatapyasing pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sana sa flood control projects. Ito ay dahil umano sa impormasyong nababawasan ang ayudang natatanggap ng mga benepisyaryo ng iba't ibang programang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Maganda rin anya na mailagay sa ibang mga proyekto ng pamahalaan ang tatapyasing pondo sa DPWH. Sabi ng Pangulo, yung mga flood control budget idalagay na lang sa ayuda lahat. Pero ako po sana, wag naman ho sana lahat sa ayuda kasi wala hong returns to. And sa akin kung sakali, sana a portion of it will be used still for infrastructure. Kung hindi man sa DPWH, pwedeng sa DOTR, halimbawa, para makahabol din yung ating infrastructure under DOTR naman. So at least meron itong balik sa ekonomiya, no? Yun ang proposal ko kung sakasakali.
Suportado ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na i-livestream ang kanilang mga proceedings o pagbusisi sa panukalang budget sa susunod na taon. Ayon sa Ombudsman, ito ay sa layunin na gawing transparent ang legislative deliberations na anila ay makatutulong para lalo pang magpatibay sa tiwala ng publiko at matiyak na nananatili pa rin ang accountability sa mga namamahala sa gobyerno. Nauna nang nagkaasundo ang Senado at Kamara na i-livestream ang gagawing BICAM meetings para sa reconciliation ng version ng 2026 proposed national budget. Dumalo ngayong araw bilang resource person si Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon ng independent body sa mga anomalya sa flood control projects. Mula sa Taguig City, may report si Jed Neresina live. Jed, anong inaasahan tatalakayin ng DTI at ICI sa pagdinig ngayong araw? Ella, sa katunayan, kani-kanina lang ay natapos na ang pagdinig ng ICI kasama ang Department of Trade and Industry at ibinahagi ni Secretary Maria Cristina Roque na nagbigay sila ng impormasyon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Patuloy ngayong araw ang pagdinig ng ICI kaugnay ng investigasyon sa flood control project scandal. Mag-alas 10 ng umaga nang dumating si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa tanggapan ng komisyon. Sa pagharap ng kalihim sa media, binanggit nito na nakahanda na ang mga kinakailangang dokumento na hiniling sa kanila ng independent body. We're ready with our records, no? Iba-iba naman ang mga information na meron kami. So, let's see what will happen after the meeting. It's already with the ICI, so it's up to ICI to discuss this in detail. Basta magbibigay kami ng information that was requested also from us by the ICI. Ayon sa kalihim na talakay sa pagdinig ang sistema o trabaho ng PICAB pagdating sa mga contractors sa bansa. Kasama rin aniya sa hiningi sa kanila ng komisyon ay ang registration records ng mga contractor na posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Ibinahagi rin aniya ng DTI ang mga pagbabago na ginawa nila o ginagawa nila ngayon sa PICAB kung saan tiniyak ni Secretary Roque ang mas mahigpit na pag-aproba sa pagbibigay nila ng lisensya sa mga contractor. Ella, samantala inaasahan mamayang alas 2 ng hapon ay haharap sila ICI Chairperson Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio Singson sa Senate public hearing tungkol sa ipinapanukalang pagbuo ng Independent People's Commissioner na mag-iimbestiga sa anomalya sa lahat ng government infrastructure projects. Ayan muna ang update mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakatakdang muling magpulong sina Senate President Tito Soto III at Senator Lacson upang pag-usapan ang napipintong pagbabalik ni Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Mia Alonso live. Mia, ano daw yung naging dahilan at pumayag muli si Senator Lacson na magbalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Oo, magandang tanghali sa iyo, Aga. Clamor o panawagan ng tao, ito ang sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto. Kaya dahilan para muling pabalikin si Senator Pampilo Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Niyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na patuloy ang buhay ng mga komite kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito, kinumpirma ni SP Tito Soto ang posibleng pagre-re-elect o pagbabalik kay Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Ayon kay Soto, ramdaman nila ng majority bloc maging ng publiko na marami umanong naiwan na dapat ituloy ang senador sa komite. By November 10, we will ask
we will re-elect or ask Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, and he has agreed. Alam niyang kailangan. Ayon kay Senate President Soto, base naman sa naging huling pag-uusap nila ni Senator Ping Lacson ay sumang-ayon aniya ito na muling pamunuan ng naturang komite. Samantala, nilinaw naman ni Soto na walang magiging issue sa kanyang liderato at stable aniya ang lahat sa Senado. Sa kabila ito ng napapaulat na pagbabawas sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc matapos madiin ng ilang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control anomaly. Everything is stable in the Senate. Meron kanya-kanya kaming mga inaasikaso, meron din kanya-kanya kaming mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat asikasuhin. Sa ngayon, wala na munang hearing sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo bilang naunang itinilaga na acting chairperson ng Blue Ribbon. Samantala, aga, inaasahan naman na iaanunsyo ang pagbabalik sa pamumuno ni Senator Ping Lacson kasabay ng muling pagbubukas ng plenary session sa Nobyembre. At yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong ng responsableng pagmimina sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ito ay dapat na sa kapakinabangan pa rin ng mamamayan at nasisira ang kalikasan. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye kay Nel Maribohok live. Nel, ibig sabihin ba nito ay magiging mahigpit ang administrasyon sa illegal na mining operations? Yes, Aga, tama. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang puwang ang irresponsableng pagmimina sa bansa. Ito ang kanyang binigyan diin sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa BGC Taguig City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, ang administrasyon ay nagkakaisa sa mithiin para sa responsable, inklusibo at climate resilient na pagmimina sa bansa. Bawat operasyon anya ay dapat sa laging nakaayon sa ating obligasyon sa kalikasan, kasama na rito ang pagtupad sa Paris Agreement at Philippine Energy Plan. Kaya naman ayon kay PBBM, hindi dapat payagan ang walang habas na pagmimina. Irresponsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Regarding the revenues from mining, it must bring tangible benefits to the people. The wealth from our soil should translate into schools for our children, hospitals for families, and roads that link people with opportunities. Ayon kay Pangulong Marcos, pinapalakas ngayon ang pamahalaan ng transparency at accountability ng sektor na ito. Gumawa na rin anya ng kaukulang reforma ang gobyerno tulad ng pagsasabatas ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Sa gitna ng congressional break, nagsasagawa ng pagdinig ang House Committee on Games and Amusements kaugnay ng mga panukalang batas na inihain kontra online gambling o online sugal. Layon ng mga panukalang batas na tuluyan itong ipagbawal o magpatupad ng regulasyon dito. Bukod sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang dumalo sa pagdinig. Kabilang na ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kung saan sinusuportahan kapwa ang tuluyang pagbabawal sa online sugal sa bansa o pagpapatupad ng regulasyon kaugnay nito. Ayon kay DepDev, National Policy and Planning Staff Director Desiree Narvaez, minimal lang ang kontribusyon ng online gambling sa ekonomiya ng bansa. Gayunman, aminado itong hindi nito ma-quantify o matukoy ang social cost o
epekto sa lipunan ng online sugal. Ganito rin ang posisyon ng isang director ng Department of Finance na dumalo sa pagdinig. Kaya dapat anyang magpatupad ng regulasyon sa industriya. Samantala, bumaba naman ang kita ng PAGCOR mula online gambling kung saan mula sa projection na 60 billion pesos sa kalagitnaan ng taon, mahigit 40 billion pesos na lamang. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang pinakamalaking napag-usapan sa pagdinig? Ella, kahit nga naka-break ngayon ang Kongreso, nagsasagawa ng pagdinig ang isa sa mga House Committees dito sa Kamara. Partikular na ang House Committee on Games and Amusement para dinggin yung iba't ibang panukalang batas na inihain kontra online sugal o online gambling. Layo ng mga legislative measures na ito na tuluyan ng ipagbawal ang online sugal sa bansa o kaya magpatupad ng mga regulasyon kaugnay nito. Bukod sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang dumalo dito sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusements. Kabilang na dyan ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Binigyang diin ng ahensya na sinusuportahan nito yung tuluyang pagbabawal sa online sugal sa bansa o pagpapatupad ng regulasyon kaugnay nito. Ayon kay DepDev National Policy and Planning Staff Director Desiree Narvaez, minimal lang ang kontribusyon ng online gambling sa ekonomiya ng bansa. Wala pa nga yung 1% ng gross domestic product o GDP. Gayunman, aminado itong hindi nito makwantify o hindi maaaring kwentahin kung ano ang aabuti ng social cost o epekto sa lipunan ng online sugal. Ganito rin ang posisyon ng isang director ng Department of Finance o DOF na dumalo sa pagdinig. Kaya dapat anyang magpatupad ng regulasyon sa industriya. Samantala, bumaba naman ang kita ng PAGCOR mula sa online gambling kung saan mula sa projection na 60 billion pesos na kikitain sa kalagitnaan ng taon, mahigit 40 billion pesos lang ang kinita ng PAGCOR mula rito. Giit ng ahensya, bunsod ito ng delinking ng e-wallet sa online gambling sites at may nakita ring pagbaba ng new players sa industriya. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inaasahan ng Bureau of Customs na aabot sa mahigit 200 million pesos ang makukolekta sa pag-auction o pagsubasta sa mga nakumpiskang luxury vehicle mula sa pamilya Diskaya. Samantala, patuloy naman ang Land Transportation Office at BOC sa pagpapaigting ng kampanya upang masugpo ang kalakaran ng smuggled vehicle sa bansa. Narito ang balita ni Benedict Samson. 13 luxury vehicles ang kumpiska ng Bureau of Customs mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hanggang sa Huwebes na lang ang ibinigay nilang palugit para makapagsumite ang mga Diskaya ng mga kinakailangang dokumento. Gayunman, naniniwala ang BOC na maituturing pa ring smuggled ang mga sasakyan kahit pa may maisumiting dokumento ang mag-asawang Diskaya. Meron sila hanggang October 23 mag-submit ng final documents nila. Kasi initially, kumbinsido na kami na smuggled yung 13 mga sasakyan. Kaya tinatarget namin by November 15, provided ma-aproban ni Secretary Ralph Recto, ipapasubasta na natin or bidding, i-auction na natin yung 13. So after October 23, magkakaroon na kami ng final decision. Subalit nakikita ko naman, base sa mga dokumentong hawak na namin, doon din ang tungo nito. Ipapabid natin to ng more or less November 15. At sa public auction o pagsubasta ng mga naturang sasakyan, tinatayang nasa mahigit 200 million pesos sa makokolekta ng BOC na siya naman nilang ibabalik sa pamahalaan. Marami nag-interest na sumali sa bidding. No? Minimum target ng pamahalaan dyan, dapat makakolekta tayo ng minimum of 200 to 220 million pesos mula sa bidding ng 13 sasakyan. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, ibinili na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na wag munang ibalik sa mga Diskaya ang mga sasakyan habang patuloy ang ginagawa nilang investigasyon. Yung 17, sangayon sa pag-uutos sa amin ng ICI,
wag din muna yan dapat ibigay sa pamilya ng Diskaya dahil may gusto pang tingnan dyan ng BIR at ang ICI mismo kung saan galing ba yung pinagbilihan niyan. Samantala, lumagda sa isang memorandum of agreement ang Land Transportation Office at Bureau of Customs na layon palakasin ang ugnayan ng dalawang ahensya para labanan ng luxury vehicle smuggling. Kaugnay nito ay nanindigan ng LTO at BOC na pananagutin nila ang kanilang mga tauhan na mapapatunayang sangkot sa pagmamanipula ng mga dokumento para maibenta at marehistro sa Pilipinas ang mga mamahaling sasakyan. Kaya po kailangan naming imbestigahan ang mga opisyal din namin sa LTO, especially yung mga nagrehistro po nitong mga sasakyan na ito. Kami naman yung pinagbilihan, consignees, brokers, at kung may mga tauhan kami sa BOC, nagbigay na kami ng show cause orders dun sa mahigit 10 namin tauhan, pananagutin natin sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga commuter. Muling maghahandog ng libreng sakay ang MRT-3 para sa lahat ng mga pasahero sa darating na linggo, October 26. Ang libreng sakay ay bilang tugon ng Department of Transportation sa kahilingan ng Department of Trade and Industry, kalinsabay ng pagdiriwang ng mga buwan ng mga consumer. Iiral ang libreng sakay sa linggo mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ininspeksyonan ng Land Transportation Office Region 3 ang ilang terminal ng bus sa Pampanga bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang bulto ng mga bebiyahe sa darating na long holiday. Ayon sa LTO, bahagi ito ng Oplan Biyahe Ayos na layuning masiguro ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Kabilang sa mga ininspeksyon ang availability at kondisyon ng mga bus na bibiyahe kung may maayos at malinis na pasilidad ang terminal para sa mga pasahero. Nag-inspeksyon ang Department of Transportation sa pasilidad ng Civil Aviation Authority of the Philippines Air Traffic Management Center kahapon. Sa naturang inspeksyon, tiningnan ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga instrumento na ginagamit sa air traffic control, lalo na at inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa undas. Inatasan din ng kalihim ang CAAP na siguruhin na gawin ang mga nararapat na aksyon at upgrade sa mga kagamitan sa loob ng pasilidad. We added 10. Tama? Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ilan nandito? Yan na yan. Bali dito sir, this is hub. Iba siya. Hub po. Iba pa. Lahat ng mga airports natin, dito lang po naka-link pa po ng Manila. But this hub, meron tayong 1 at 2, yung malaki pa kayo. So magkaiwalay po na satellite po yun. Sa isang pahayag, binigyan diin ng Acting Transportation Chief na ayaw na nitong maulit ang space shutdown noong January 1, 2023 kung saan libo-libong mga pasahero ang naabala dahil sa pagkaantala ng biyahe. Nagdagdag ng nasa 110 screeners ang Office for Transportation Security o OTS sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang paghahanda sa undas. Sa ngayon, mayroong nasa higit 1,200 OTS personnel ang nakadeploy sa mga terminal sa NAIA. Tinitiyak naman ng OTS ang kanilang 24/7 na security monitoring bilang paghahanda sa bugso ng pasahero sa undas. Nasa eGov.ph app na ang electronic services ng Bureau of Immigration o BI ayon sa ahensya. Maaari na ditong mag-log-in ang mga users sa pamamagitan ng kanilang e-travel at eGov.ph Super App accounts. Ayon sa BI, ang hakbang na ito at pagsunod sa e-Governance Act na nagpo-promote ng mas mabilis na proseso sa pamamagitan ng digitalization. Nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang Philippine Coast Guard para sa itatayong PCG General Hospital sa New Lower Bicutan, Taguig City. Pakikinabangan ito ng Coast Guard personnels, mga empleyado, mga kamag-anak nila at mga retiradong uniform personnel.
Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang groundbreaking ceremony. Noong 2019 nang aprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11372 o ang Philippine Coast Guard General Hospital Act para sa paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng naturang ospital. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng Bukidnon, Davao City Road sa Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon kahapon. Sinuri ng DPWH official ang lawak ng pinsala na tinamo ng kalsada at ini-assess kung papaano mapabibilis ang pagkukumpuni nito upang agad ring magamit ng mga motorista. Ang nasirang tulay ang siyang nagdurugtong sa pagitan ng Northern Mindanao at Davao Region. Ipinaasikaso na ng DPWH ang full geotechnical investigation para masimula na ang gagawing detour road. Nagtungo sa tanggapan ng Chinese Embassy ngayong umaga ang grupo ng Atin Ito Coalition para tutulan ang China sa plano nito na gawing nature reserve ang Baho de Masinloc. Mula sa Makati City, naroroon si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung latest dyan sa protesta sa Chinese Embassy? Bago mag alas 11 ng umaga ay tinapos na nila yung kanilang programa. At pagkatapos nga nilang maipahayag yung kanilang saloobin at maiparating sa tanggapan ng Chinese Embassy yung kanilang hinaing ay agad ding tinapos yung kanilang programa kanina doon sa harapan ng Chinese Embassy. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong umaga ang mga kasapi ng Atin Ito Coalition at Akbayan Party upang kondinahin ang mga hakbang ng China sa Scarborough Shoal. Kasunod ito ng pagdeklara ng Beijing sa Bahura bilang kanila umanong natural nature reserve. Bagamat malinaw na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Rafaela David, co-convenor ng Atin Ito Coalition, mismo mga mangingisdang Pilipino na ang nakakaranas ng panghaharas sa lugar. Ito kasi yung China, notorious, nire-radio challenge, pati yung mga mangingisda natin, pinapaalis sila kasi nature reserve daw nila yung Panatag Shoal. Pumunta tayo dito para i-radio challenge din sila at sabihin na nagkakamali sila, ang Panatag Shoal ay atin sa partiyan ng exclusive economic zone ng Pilipinas at wala silang karapatang i-declare yung nature reserve nila. Giit ng grupo na ang China ang tunay na naninira sa kalikasan ng Pilipinas tulad ng ilegal na pagkuha ng mga giant clams at pawikan sa loob ng nasabing bahura. Anila ang pagdeklara ng nature reserve sa Scarborough Shoal ay isa lamang taktika upang tuluyan ng maangkin ng China ang pinag-aagawang teritoryo. Panawagan nila sa China, umalis na sa mga bahaging sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpahayag din sila ng pag-aalala sa pagkatuklas ng dalawang boya sa loob ng Scarborough Shoal noong nakaraang linggo at binigyang diin na dapat bantayan ang mga susunod na galaw ng China sa lugar. At yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng Department of Labor and Employment o DOLE sa susunod na taon. Sa budget hearing, umaapela ang DOLE sa Senado para sa dagdag na pondo sa TUPAD program. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, nabawasan ba ang pondo para sa TUPAD sa 2026 proposed budget?
mula sa 17 billion pesos na budget mula sa or batayan sa 2025 General Appropriations Act ay nasa 11 billion pesos na lang ang proposed 2026 budget para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o TUPAD Workers Program. Nasa 36% ang bawas na iyan sa naturang programa sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Natapisan ng mahigit kalahati ang budget ng DOLE na umaabot na lang ng 44.38 billion pesos sa 2026 NEP. Ito ay matapos lumabas ang National Expenditure Program o NEP na panukalang budget ng sanghay ng ehekutibo para sa susunod na taon. Sa budget presentation ng DOLE sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, binigyan diin ng ahensya ang paggamit ng pondo. Partikular na sa mga programa nito na may kinalaman sa livelihood at emergency employment kabilang ang TUPAD. Parang yung video yata, appeal ito na dagdagan yung TUPAD eh. Kasi nabawasan ng 6 billion, nakita 6.3 to be exact. Pwede naman pong gano'n, pero gusto lamang po namin siguro ay nakatutok lamang sa pagbawalis ng kalsada. Gusto po namin ipakita na marami pong pwedeng magawa, makakatulong sa benepisyaryo, pero makakatulong din po sa komunidad. Samantala, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang utilization o paggamit ng pondo ng DOLE para sa implementasyon, partikular na ng TUPAD program. Aniya, bagaman maganda ang objectives ng TUPAD, ngunit hindi gaanong mapanghahawakan ang implementasyon nito hanggat hindi na ipakikita ng DOLE ang epekto nito para sa national transformation. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng proposed 2026 budget ng DOLE. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nakakuha na ng nasa 887 na mga buto ng tao sa ginagawang paghahanap sa Taal Lake ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez. Mula ito noong Hulyo ngayong taon hanggang nitong October 12. Kaugnay ito na nagpapatuloy na search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard sa Lawa kung saan sinasabing itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones, 264 bones. And the total number of human bones as per the Office of Assistant Secretary Eliseo D. Cruz is 887. At para naman sa ating ulat panahon, isa ng bagyo ang low pressure area na malapit sa Batanes at pinangalanang Bagyong Salome. Sa ngayon ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Ang iba pang detalye hatid ni Benison Estareja, weather specialist ng DOST Pag-asa. Meron tayong update patungkol pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Depression Salome. Ito po ay local name at nabuo po ito kaninang alas 8 ng umaga. Base sa ating latest satellite animation, namataan po ito higit 250 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 55 kph malapit sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos patimog-timog kanluran ng may kabagalan at 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, hindi naman nakaka-apekto pa directly itong si Bagyong Salome anywhere in our country, subalit patuloy nga yung pagbaba nito, no? At inaasahan nga natin na posibleng mamayang gabi magsimula yung epekto doon sa may extreme northern Luzon. In other areas, meron po tayong nararanasan mga pag-ulan. Kung dito sa may parting Mindanao at timog na bahagi po ng Visayas, yung mga pag-ulan po dyan hindi dahil sa Bagyong Salome, kundi dahil dun sa Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ ng salubungan po ito ng hangin mula sa may northern and southern hemispheres. Kaya minsan malalakas po ang mga ulan, may mga kasama ding thunderstorms at nagkokos po ng baha. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, meron pa rin tayong mainit na hangin galing po sa may silangan, also known as the easterlies, at nagkokos din po ito ng mga isolated na ulan, lalo na sa silangang parte po ng Luzon and Visayas.
Base naman po sa pinakaunang track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Salome, ang general po na pagkilos nito ay patimog kanluran or southwestward sa loob po ng 2 araw. Malaking factor dun sa pagkilos niya paibaba ay dahil dun sa paglakas po ng hangin. Ng malamig na hangin po galing sa may Hilaga, sa may East Asia, also known as the Northeast Monsoon or hanging amihan. Kaya po inaasahan natin, pagsapit po mamaya or bukas ng madaling araw, mamayang gabi or bukas ng madaling araw, ay nasa may malapit na po ito sa may Batanes or maaari din siya maglandfall po dun sa area na yon late evening or tomorrow early morning. Then pagsapit naman po bukas ng umaga, malapit na ito sa may Babuyan Group of Islands, habang pagsapit naman po bukas ng hapon or gabi ay malapit naman ito sa may coast po ng Ilocos Norte. Then pagsapit naman sa Friday ay nasa may kanluran po ito ng Ilocos Region, nasa may bandang West Philippine Sea at magsisimulang lumayo sa ating kalupaan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility either Friday afternoon or evening. Pagdating naman po sa intensity, base sa ating pinakahuling track, nandyan pa rin yung tropical depression. Intensity niya simula po ngayon hanggang sa pagtawid niya dito sa may West Philippine Sea. So maliit yung tsansa na ito'y lalakas pa bilang isang typhoon or super typhoon. Given na rin na pinapasukan po ng malamig at dry na hangin itong bagyo. Subalit nandyan pa rin within the next 24 hours habang malapit sa may Batanes, bahagyang lumakas pa ito into 65 kilometers per hour. So magiging isang tropical storm po ito. Hindi rin natin i-rule out yung ganung senaryo at magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2 dito sa may extreme northern Luzon. Mapapansin din po natin sa ating latest track yung tinatawag na cone of probability. Very important po ito, no? We should not always focus po dun sa kanyang sentro o yung sa kanyang dadaanan. Subalit posible pa rin bumaba ng bahagya at bahagyang umakyat po yung ating track nitong si Bagyong Salome. So nandyan pa rin yung senaryo na maaaring maglandfall for the second time after sa Batanes dito sa may Babuyan Group of Islands bukas ng umaga. And at the same time, babagtasin din itong mainland northern Luzon dito sa may parting Ilocos Norte hanggang sa makalampas po dito sa may Ilocos Sur, given na nandun nga siya sa may cone of probability. And we'll also have to consider yung radius nitong si Bagyong Salome sa ngayon, 130 kilometers per hour or approximately 250 kilometers po yung kanyang kabuang lawak or diametro. So hindi lang yung mga sentro po ang maapektuhan itong si Bagyong Salome. Maging yung sa kabuuan ng bagyo, maapektuhan din itong Batanes, Babuyan Islands at bahagi pa ng Cordillera Region, Apayao and Abra provinces, all the way down dito sa may Ilocos Norte and Ilocos Sur. Posible ring maapektuhan ng malakas na hangin at malakas na ulan nitong si Bagyong Salome. Sa ngayon po, nakastaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, sa western portion of Babuyan Islands at sa northwestern portion of Ilocos Norte. Dahil medyo malapit na po itong bagyo dito sa may Batanes, hindi na po in effect yung 36 hours or 1.5 days po na posibleng maramdaman yung hangin galing po dun sa bagyo. No? Posibleng as early as this afternoon or tonight mararamdaman na po yung mga pabugso-bugsong hangin dito sa may Batanes. Gayun din sa bahagi po ng Babuyan Islands bukas ng madaling araw, and then by tomorrow nga dito sa may parting pagitan po ng Balintang Channel and West Philippine Sea na yung sentro nitong si Bagyong Salome. So mararamdaman din dun sa mga coastal areas, lalo na dito sa may Ilocos Region and Cagayan Province, yung mga pabugso-bugsong hangin dulot nitong si Bagyong Salome. Pagdating naman po sa ating malalakas na pag-ulan, possible po simula bukas pa naman, pero makakaranas po ng 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali itong lalawigan po ng Batanes. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagguho ng lupa dun sa mga bulubundukin na lugar in some areas po dun sa may Batanes. And yung ilang bahagi pa ng Northern Luzon, itong Babuyan Islands, portions of Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, posible yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms by tomorrow. Bagamat hindi siya aabot ng 50 to 100 millimeters or maliit ang chance na umabot pa ng ganun kalakas na ulan, posible po yung mga pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Sugatan ang isang babaeng angkas sa motorsiklo matapos mabangga ng isa pang motor ang kanilang sinasakyan sa Bacolod City. Walang suot na helmet ang babaeng biktima. Ang detalye sa report ni Lizelle Nael.
Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 25 anyos sa babae matapos silang mabangga ng isa pang motorsiklo sa North Lagoon, Bacolod City pasado alas 2 ng madaling araw, October 20. Tumugon ang grupo sa tawag ng 911 tungkol sa nangyaring aksidente kung saan ang pasyente ay nasa police station 2 na sa Bacolod City. Ayon sa biktima, papunta sana sila ng kanyang kasintahan kasama ang kanilang kaibigan sa Lagoon para sa isang okasyon ng mangyari ang aksidente. Nagtamo ang pasyente ng pamamaga sa kanang binti at pananakit ng kanang bukong-bukong. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team ang biktima sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress na namagang binti at bukong-bukong. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital. Walang suot na helmet ang dalawang angkas. Samantala, wala namang natamong injury ang driver ng motorsiklo at tumanggi namang magpaasikaso ang kaibigan nito na nagtamo ng maliit na sugat sa kanang binti. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa libo-libong kabataang nangarap maging opisyal ng sandatahang lakas, mahigit 1,000 lamang ang nakapasa sa pagsusulit ng Philippine Military Academy. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang naging experience ng mga nag-take ng entrance exam sa PMA at mula saan ang karamihan ng mga nakapasa ngayong taon? Yes, base nga sa kwento ng mga examinee, mahigpit talaga ang seleksyon. Halos 6 sa bawat sandaang aplikante lang ang pumapasa. Pero kapansin-pansin ngayon na mas maraming honor students at science-oriented graduates ang kabilang sa listahan ng mga bagong passers. Sa mahigit 33,000 na aplikante, 24,671 ang nakapasa sa qualification at nakapag-exam sa 48 testing centers sa buong bansa. Ngunit mula sa daming yon, 1,436 lamang ang matagumpay na nakapasa sa 2025 PMA entrance examination. Katumbas ito ng 5.82% passing rate, isang patunay sa higpit ng akademya sa pagpili ng mga susunod na pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Karamihan sa mga nanguna sa exam ay mga estudyante ng science high schools at premier academic institutions mula sa Bicol, Central Mindanao at Central Luzon campuses. Mayroon din mula sa Makati Science High School at mga Ateneo at Xavier University Senior High graduates. Ang dominasyon ng mga science students ay ipinapakita ring dumadami ang mga kabataang may malalakas na background sa agham at teknolohiya na nagiging interesado sa serbisyong militar. Ang mga pumasa ay sasailalim sa physical, medical at neuropsychiatric examinations hanggang April 2026 upang matukoy kung sino sa kanila ang makakapasok sa PMA Class of 2030. Sa mahigpit na prosesong ito, ang pagpapatuloy ng pagkilala sa mga matatalino at matitibay na kabataan ay ituturing ng PMA bilang pamantayan ng quality officers para sa hinaharap. Para sa PMA, hindi lang ito tungkol sa dami ng pumapasok kundi sa kalidad ng mga kabataang pipiling maglingkod, mga leader na marunong mag-isip, may disiplina at may pusong handang mag-alay ng buhay para sa bayan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tuloy-tuloy ang rehabilitasyon sa Davao Oriental matapos ang matinding pinsala ng malakas na lindol. Naglaan na ng pondo ang probinsya para sa mga pamilyang nasira ang tirahan at patuloy ang panawagan ng tulong at donasyon ng construction materials. Narito ang report ni Gladys Tuabi.
Naglaan ng tig 10,000 piso ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa mga pamilyang tuluyang nasira ang bahay matapos ang malakas na lindol. Batay sa pinakabagong tala, nasa 16,800 ang nasirang bahay at 1,045 ang itinuring na totally damaged. Ang 10,000 pesos sa totally, gamay ra gyud na kaayo. Ug ikaw nagubaan og panimalay. Mao nga naning kamot nga mag-negotiate sa uban nga mga funding institution sama sa lisod nga ni-commit sa ato nga mohatag og kandidat 30,000 para sa totally. Ba't kinahanglan matag munisipyo muhimo sila og specific request no ngadto sa maong ahensya. Sa naganap na lindol, 202,070 families ang naapektuhan sa iba't ibang bayan ng Davao Oriental. Patuloy ang panawagan ng probinsya ng tulong at donasyon lalo na ng mga construction materials para sa mga nawalan ng tirahan. Ang atong probinsya ng pagkamahalan, milabay nga semana, nagkahinata og 10,000 pesos sa totally damaged, no? So ato nang ginaapod-apod ug unsa may mga hinabang nga niapod. Ug aduna pa po yung mga probinsya, syudad nga nakig-coordinate nato. Nanawag nga buot mupaabot sa ilang hinabang. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng probinsya para sa karagdagang tulong mula sa iba't ibang ahensya. Ayon sa provincial government, nakipag-ugnayan na sila sa DSWD at DOLE para sa posibleng pinansyal na tulong sa mga nawalan ng tirahan. Patuloy ring isinasagawa ang assessment ng mga nasirang bahay sa tulong ng mga social worker at barangay officials. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 12 na nagsasabi, "Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.